Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula po kay God, especially kay God. No, kukuha po tayo ng mensahe ngayon kay Jesus Christ, kay Black Nazarene, no, sa mga Ascended Masters, sa mga Holy Spirit, angels, archangels, ancestors, spirit guides, universe, elementals, and sa mga animal spirits. But ngayon po talaga is kuha po tayo ng message from Black Nazarene, since ngayon po is kapistahan no ng ni Black Nazarene, no, nagsisinicelebrate po ngayon yan. Ongoing na po ang parada na ilabas na po sa simbahan ng Quiapo si Black Nazarene. So andito na po yung mga devotees, no, and gustuhin ko man po, pero alam niyo po yun, natatakot po akong hindi makapagdasal ng isang araw. Pero alam ko naman pong yun is talagang a sacrifice, no? Pero gustong gusto ko po, kaya ang ginawa ko na lang po talaga is po yung monitoring about po kay Black Nazarene, because Black Nazarene is also with me, guiding me, protect me, and ginagamot niya rin po ako, no? So ngayon po hihingi po tayo ng mensahe sa kanya mismo, no? That's why naglabas po ako dito ng loving words, no, from Jesus Christ, from Black Nazarene. So andito po siya, and the rest is actually more on words of wisdom tayo. But kung ano man po yung lumabas dito, meaning po ito po is talagang galing po kay Black Nazarene, kay Jesus Christ. May mga warnings man, no? So take it as parang awareness, and claim nyo po ang lahat ng blessings na ipagkakaloob sa inyo ni Jesus Christ, not only today, but also, not only this month of January, but also sa mga susunod pang mga araw, buwan, taon, no? Claim it, no? Claim this reading. And sa mga hindi po makaka-resonate, parang sa tingin niyo po malayo, no? Then malay niyo po, no, is ito po is since ito po is message from Jesus Christ, so parang gawin niyo po itong inspirasyon. Okay? Huwag niyo po siyang deadmahin. Okay? And sa mga makaka-resonate po, di po nakaka-subscribe, no, please click the subscribe button, paki-like and share din po to, and share it para po, follow, no. Nalito na ako kasi alam niyo po, nakahang na po talaga ako ngayon kasi ng oras na, but kailangan ko po itong i-push kasi po tomorrow, today, it's anong oras na ba? Parang na, madaling araw na po kasi it's 3:42 a.m. habang nire-record ko po ito, and ang gawin na nga po yung parade, no, or yung paglabas, no, ni Nazareno. So magre-ritual na po ako mamayang hapon, since itutulog ko pa po muna to syempre, so kailangan ko na po itong i-reading now. Okay, so hindi na po ako masyado magbibigay ng announcement, so start na po tayo. And I'm wearing my Black Nazarene actually. Ito po kasi nasa altar po ito. Nakasabit po dun sa santo ko ni Black Nazarene. But now, isuot ko po siya. Okay, so start na po tayo. Mahal na Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na alban, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako namin sa aking tagapanood. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagaling lahat ng may karamdaman, lalong-lalo na po ang mga taong may karamdaman po espiritual. Maraming salamat po. Amen. Alam niyo po kung bakit ko po laging sinasambit yung lalong-lalo na po yung may mga sakit sa spiritual. Kasi po, meron po talaga may mga karamdaman. Ang akala po ng iba is physical po ang karamdaman. Hindi po nila alam is spiritual na po pala. So the more po na nagpapagamot sila sa doktor, lalo pong lumalala, wala pong kagalingan. Ang worst po is nagkakaroon po ng komplikasyon. Yung mga ganun po. Kaya lagi ko po sinasabi yan, na magkaroon po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman spiritual. Para hindi man po sila aware, pero magkakaroon po sila ng kagalingan. Okay? So, start na po tayo dito. Kaya, mahal na Black Nazarene, Black Nazarene, Black Nazarene,
Bigyan niyo po kami ng mensahe. Kung ano po ba yung dapat po namin i-expect. Ano po ba yung mga nag-aabang sa amin. Ano po ba ang kailangan namin malaman. Please send us a message, Black Nazarene. Please. We need your presence po ngayon, Black Nazarene. Thank you. Please be with us po. Okay, so first message na po is this is from John chapter 16 verse 23. Whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Sarap. Ang gaan sa pakiramdam. Ang sarap. No? Na kahit po anong i-ask nyo, no, kay Father God, no, kay Father God is andito po yung talagang ipagkakaloob po sa inyo. Ganito kayo ka-blessed, ganun po kayo kalakas kay God, ganun po kayo kalakas kay Jesus Christ. Kaya wag po kayo mag-doubts, no, wag po kayo mag-isip ng mga negative, dahil kung ano man po yung sinasangguni ninyo, ano man po yung mga hinanakit ninyo, ano man po yung mga dinadala ninyong bigat sa sarili ninyo, at ito po isusurrender nyo sa Kanya, at humihingi po kayo ng konting kahilingan, ipagkakaloob po sa inyo yan. That's the message. And I hope mabasa nyo po siya. No? And about ito naman sa second card. So, second card is, if you have faith as a grain of mustard seed, you should say unto this mountain, remove hence yonder place, it shall remove. This is from Matthew chapter 17 verse 20. Kumbaga, ang sinasabi po dito, no, is kailangan nyo po talaga yung faith po ninyo is talaga po mas pagtibayan nyo, mas palakasin ninyo, mas laliman nyo po. Kumbaga dito po kasi is parang kailangan nyo po itong sabihin sa maraming tao. And kailangan nyo po talagang, for some of you is parang you need to, parang hindi naman to remove na necessarily, pero parang okay, ang gusto po ni God sa inyo is yung magkaroon po kayo ng peace of mind. Yung malayo kayo sa mga toxic na tao, toxic na pangyayari, toxic na sitwasyon, mga ganyan. Yan po yung gusto niya. No? At saka wag po kayo magtaka kung halimbawa pong bakit ganun lumayo na sila sa akin. Hindi it's because of kung ano ka ngayon. It's because of hindi mo na-deserve yung mga energy nila. Kasi ito is makaka-apekto sa inyo. Or parang magkakaroon ng madidisturb ka. Yung ganun. That's why andito si God, si Jesus Christ, si Black Nazarene, parang ina-assist ka rin niya. Oh, yun, guiding. Yung gina-guide ka niya talaga. Okay? So, let your light, for your third card, let your light so shine. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Follow it. I mean, alam niyo po yun, yung bang, kahit po may batikos, kahit po may panlalait, kahit po parang andito marami pong pumipigil sa mission na meron kayo, no, or sa mga ginagawa ninyo po na mga being, parang mga good Samaritan, or spreading, or parang andito yung binibigyan niyo po ng enlightenment ng mga tao, no, ano man yan, actual man yan, public speaker ka ba, pari ka ba, pastor ka ba, or andito ka sa social media, go lang. Kung meron po mga pumipigil, parang nakukornihan sa'yo, especially kung halimbawa may mga quotes ka, or words of wisdom na pinopost, or may mga sinasabi ka ng mga ganito na hindi sila sanay na, sa'yo, na ganyan ka manalita. Hayaan nyo sila. Kung andito yung nagme-make face sila, or parang andito yung tinatawanan ka sa likod mo, hayaan mo. Let go, let God. Basta, ang sinasabi dito ni God is, let them to see your good works. No? And later on, andito yung marirealize na, ay, totoo pala siya. Nasa Diyos pala talaga siya. Mahal pala siya ng Diyos talaga.
Yung ganon. Because darating po ang panahon na talaga kayo magkakaroon po ng maraming milagrong magagawa. At marami ding milagro ang babalik sa inyo, ang mangyayari sa inyo na hindi nyo po ina-expect. Okay? What else po, mahal na Black Nazarene? Thank you. Judge not, that you be not judged. Diba? So, andun yung, hindi natin naman talaga kailangan yung ganun eh. Parang, alam mo yon, kung halimbawang meron silang binabato sa'yo, or meron silang mga panlalait sa'yo, pagbabati ko sa inyo, or parang andito nga, hinuhusgahan kagad kayo, kung ano kayo. Like for example, you are a healer nga, no? Kahit naman po ako eh. Parang andito po yung nagdadalawang isip sila, or parang andito yung hindi diskumpiyado sila, or parang hindi sila sigurado sa'yo na talagang ikaw is nasa putian. Na ikaw is talagang hindi gumagawa ng kulang. Na ikaw is hindi mangkukulang. No, may mga ganon. And kumbaga, sinasabi nga dito, hindi natin kailangan maghusga ng isang tao para hindi rin tayo husgahan ng tao. Yung mga ganon. So parang, if ever man na may encounter po kayo mga ganito na hinusgahan kayo, hayaan nyo na lang po ulit. No, let go, let God na lang. Basta andito po yung sabi nga, ipakita nyo po yung mga good works ninyo. No? And ipaalam nyo po sa kanila na kayo po is talaga pong sugo ng Panginoon. Na kayo po is child of God. No? Son of God, daughter of God, gano'n. Okay? Anything else? And that's from Matthew chapter 7 verse 1. And this one naman is from John chapter 14 verse 12. So that he believes on me, that works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. So nandito ka rin na parang, alam nyo yun, maybe for some of you talaga to is a mentor, no? Na parang hindi nyo po kailangan ipagkait kung ano ang meron kayo. Pagka alam nyo po ang isang tayo may kakayanan, share it. Buksan nyo. I-welcome nyo sila. No? And share your knowledge. Share your spiritual knowledge. Share your wisdom to them. No? I mean, for sure may mga testimonies kayo, may mga experiences kayo na kailangan nyo po i-share sa kanila. For them to embrace, no, the gifts na ibinigay po sa kanila. Para hindi po sila pag-alangan na i-embrace to. And for sure, yung mga lalapit naman po sa inyo is talagang it's really meant to be happen. Hindi po to parang, and sa ganito po talaga is wala pong pilitan. No? So, ito po is ilalapit kayo ng Panginoon, or ilalapit sila ng Panginoon po sa inyo, ni Black Nazarene. So, yun po, kailangan nyo na po i-continue. And I know for some of you, andito na po na nag-enlighten na kayo ng tao. Andito na po yung binabalik nyo po yung mga confidence ng tao. Hinuhulman nyo na po yung mga tao. No? So, ito is kahit na po hindi po family member, maybe sa ibang lugar, no? Mga missionaries, no? For some of you, diretso nyo lang po yan, because God is with you. And wala po kayong dapat ikatakot, wala po kayong dapat pagalinlangan, kasi maganda po yung ginagawa ninyo. Though yung iba po talaga hindi kayo ma-appreciate, though andito po talaga yung paghuhusga. But again, hayaan nyo po sila, because God is with you. Okay? So, last two cards, please. Black Nazarene, last two cards po. Thank you. Okay, so isa na lang. The Comforter. So, this is from John chapter 14, verse 26. The Comforter, which is the Holy Spirit. Totoo yan. Whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Totoo po yan, ano. So, the Comforter po is the Holy Spirit. No? So, when the Father will send in my name, He shall teach you all things. Alam niyo po yung si Jesus Christ, pagka nag-guide po sa inyo yan, very disciplinary siya eh. Disciplinarian. Ano po siya, stricto. Straightforward. Kasi gusto niya matuto ka kagad. Gusto niya magising ka sa katotohanan. Ayaw niya na patumpik-tumpik. Tumbok agad yan. Ganon siya. Bakit ko po nasabi yan? Because before po ako pumasok dito sa spiritual, nagkaroon po ako ng task na pinagkaloob niya sa akin, which is hindi ako po pwedeng magkamali. Or else, hindi niya po ipagkakaloob sa akin to.
That I know, alam niyo po, ang pinakamagaan na task na nakuha ko is from Saint Paul. Ang pinakamatagal is from Jesus Christ. Tagal na po yun kasi kay Jesus Christ is parang 1.5 month. Yung ganon. Tapos may time po yun na hindi ko po pwede makaligtaan. Or else, hindi ka babalik sa zero eh. Kundi, tapos, wala ka na. Ganon. Walang second time. Walang second chance. Kailangan gawin mo kung ano yung pinagagawa sa task na yun. Para ako ipagkalooban ng ganitong regalo. Ganun lang din po. No? So, andito na po siya. Kaya, siya po yung nagkagabay sa akin. And to tell you honestly talaga, wala akong naging mentor. And I'm so grateful po talaga and thankful to them, to God, to Jesus Christ. Sa lahat po, no, ng mga ascended masters ko, na talaga nandyan po sila para gabayan po ako. Kahit po na ganito, nagkabuhol-buhol na yung buhay ko ng mga nakaraan. Andyan pa rin po sila. So, ganun din po kayo dapat. Okay, last card. Pray always. From Luke, chapter 21, verse 36. Pray always. Yun lang. Yun lang po yung message niya. Napakasimple. Just pray. Bigyan niyo po ng connection yung sa inyong dalawa. Keep on praying. Ito po ang kailangan natin ngayon. Matitindi na po ang mga atake ngayon. Alam niyo po yung parang pinitik mo lang pero palalakihin na ang braso mo. Pamamagain na yung kamay mo. Inirapan mo lang, bukas bulag ka na. Ganun po sila katitindi ngayon. No? So, always be careful. No? And kailangan po talaga magdasal po tayo. Okay? So, that is a message from Black Nazarene from Jesus Christ. Anything else po? Na dapat po namin i-expect from you? And ano po ba yung mga bilin? Actually, may mga bilin siya dito eh. Yun nga, katulad nun, wag po tayong manghusga. So, let's see kung ano ba yung mga bilin. May bilin pa po ba? Or ano po ba dapat yung expect ngayon? If nandito na po kayo as a healer na po kayo, or kahit hindi naman po healer, pero andito po yung nagbibigay po kayo ng comfort sa tao. Kasi you are the comforter, actually. No? Ano pa po ba ang nais nyo pong iparating sa aking mga tagapanood? Empowerment. So, kailangan nyo na po talagang ang tawag doon, kumbaga parang sa peacock, no? Just like the peacock. If you are the peacock, and ano ba tawag doon, nakaganon pa yung feathers mo, it's time for you to, ganon ka, bigyan mo yung bulat-lat na yung pakpak mo. Ipakita mo yung ganda mo, ipakita mo yung power mo, ipakita mo yung strength mo, ipakita mo yung uniqueness mo. That's the bilin. Anything else? Anything else for Black Nazarene? Nazareno, please give us a message. Thank you. Your body's power. Grabe. Grabe yung lakas mo dito. Grabe yung power mo from head to toe. From head to toe ang iyong kakayanan. And you must to celebrate your temple. Kasi ang katawan po natin sa temple eh. Parang wala kang karapatan na, alam mo yun, na parang maging malungkot. No? So, sa'yo yan eh. Katawan mo yan eh. And that's your temple. So, ang kailangan mo dito talaga is, alam mo yun, mahalin, pahalagahan. No? And we have the divine sensuality. Apakaganda naman. So, andito yung i-reveal talaga yung talent mo to enchant. No? So, you are very magical. Enchanting, actually. So, yung power mo dito is more on healing. You have the healing power talaga. Hindi lang basta healing power to. Kakaiba. Kakaiba to.
This is parang ano, no, from your ancestors. Nakuha mo to from your ancestors. Alam mo yung strength mo dito yung stability mo, endurance mo is just like the horse. And we are, nasa ano tayo ngayon ano to, year of the horse, no? Ganun ka kalakas, ganun ka manadyak. Bird totem. So, kailangan mo ditong ano, parang, you know, parang you just need to find the answers na parang ikaw din ang pagsasagawa. Na hindi mo kailangan ng ideas ng iba, opinions ng iba, advice ng iba. Try to talk to your inner self. Hindi mo kailangan ng opinion ng iba. Ito yung pag-aralan mo. Huwag kang umasa sa opinion ng ibang tao, sa sabihin ng ibang tao. Make your own decisions. Make your own thoughts. Kasi, end of the day, para alam mo yun, wala rin tayong diskusyonan, yung mga tipong ganon. Okay, so, last card please. Wala, bottom of the deck. Spirit of air. Dito tayo sa taas. Okay, so we have the spirit of air. Alam mo lahat ng pagpapala nasa iyo na. Alam mo yung parang dito sa panahon ngayon, this year 2026, no, is andito yung lahat ng positive, lahat, maybe the prosperity, the abundance, love, care, energy, lahat ng positive na ganyan, lahat is positive. Lahat is talagang, ito yung year mo. Maybe this is talagang year mo, no? Ito yung panahon mo para mas lumakas, mas maging palaban, mas hindi ka na sabihin mong tipong mas may paninindigan. Parang alam mo yung tipong hindi ka na katulad ng dati na kaya kang diktahan. No more. Kasi andito na yung, eto na rin yung panahon na medyo pangingilagan ka. Because they know who you are already. That's it. Okay. So let's ask for this mystic forest. Parang kay Mother Nature tayo hihinga. And of course, Mother Nature naman po is kinreate din po yan ni God. And syempre, andito rin yung talagang ito is inalagaan din po ni Jesus Christ, the Black Nazarene. So let's ask parang support, no, answer, or maybe awareness, no, or words of wisdom from the forest, from trees, mga ganyan, from birds, no. Message po, please. Thank you. What do you want? Okay, ano ba talaga ang gusto mo daw? If you act negatively to the success and joy of others, it's a sign that you want more for yourself. Don't hold yourself back. Expand your comfort zone. Alam mo, parang ang di maganda to no? Parang you're comparing yourself to others, maybe your strength, level ng life status. It's not good, no? So, parang ang gawin mo na lang dito is more on parang gawin mo, look for your uniqueness, gawin mo yung nararapat na para sa iyo. And wag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao kasi iba-iba po tayo ng bitbit, iba-iba po tayo ng gifts, no? Iba-iba nga yung appearance natin, so dapat maging unique ka din or magkaroon ka ng originality. Yung authenticity is dapat nasa iyo. Okay? So, don't you ever compare, no? Sabi nga, expand your comfort zone. Kung meron ka mga nakaraan, naku, huwag mo nang palitan yun. No? Anything else? One of a kind. Diba? Yun yung sinasabi ko eh. Kumbaga yung uniqueness. Yun ang ilabas mo. Yung authenticity, originality. Kasi you are one of a kind. So from the moment you emerge into this world, yan na, from the moment you emerge into this world, you've had extraordinary talents na.
andyan na yan eh. Nasaan doon ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. Meron ka na nito. May extraordinary talents ka na gifts. You understand starlight, animal voices, and all things magical. Alam mo na to eh. Bumalik ka sa childhood, balikan mo. Na bakit noon, oo nga, siguro nga, kaya siguro ganun ako, no? Oo, ganun. So, for sure, maaalala mo yan eh. Yung mga kabataan mo na parang sa'yo, nagtataka ka na, paano nangyari yun? Paano ko nalusutan yun? Paano ko naging ganun? Paano ko nagawa yun? Balikan mo yun. Kasi you are one of a kind. Yan ang gusto man sabihin sa inyo ni God. You are one of a kind. And you are the chosen one. You are the earth angel. Diba? Anything else? Ang ganda ng topic natin ngayon actually. Basta don't you ever compare yourself to others. Yun lang. No? And kasi nga, you are one of a kind. Embodiment. Now is the time. Wow, parang to ha, may path. Or maybe you already see the light, no? Doon sa dulo ng tunnel. Now is the time to make your work. No. Now is the time to make your mark. Wow, in the world. Oh. You decide what feels right to you. Embody your leadership power. And create your world out of your deepest desires. So it's about time for them to know, the world to know who you are. Share yourself. Share your gifts. Share your talents. This is the time. Okay? Show them all kung sino ka. Ang dami Ang dami Kasi magpe-period na ako eh. Kasi last night, so na tayo. Hindi sila pumayag. Okay, participate. So, isa-isayin natin yan. Bago tayo mag-bottom of the deck. Ganda. Ganda na bottom of the deck. Anyway, dito muna tayo. So, participate. So, do not confuse intention with entitlement. The entitlement to demand from the world leaves you with nothing. The world is rich, and so are you. So, parang alam nyo yun, go with the flow lang po tayo. No? Parang gawin mo kung ano yung nararapat. Pero, wag mo masyadong galingan o parang wag ka nang mag-push pa. Kasi yan lang naman ang gusto sa'yo ni God eh. Yan ang gusto niya sa'yo. And wag mo nang parang, alam mo yun, mag-request ka pa ng mga kung ano-ano. Kasi, wala rin mangyayari. Maybe ito rin yung magiging cause ng failure mo. No? So, andito naman sinasabi ni God eh. If the world is rich, yes, because of the nature. Lupa, hangin, tubig, di ba? Mga animals, no? So, very rich. No? Or, talagang, anong tawag doon? Mayabong. Ganun. Ganun ka din. Kasi you are connected again to the forest, to the mother nature. Connected ka sa kanila. They love you. They treasure you as well. And we have to remember who you are. You carry stardust in your bones. Wow. Bongga mo dito, ha? Your ancestors' wisdom in your blood. Ay! Perfect ka doon. And the whole universe in your soul. Ay! Talaga ba? Know yourself and nothing will bring you down. Kailangan mo embrace yung sarili mo. Hindi yung porque alam mo, pangalan mo is Charis. Para ba, pangalan mo is Charis. Yun lang ang pagkakaalam mo. Pero hindi mo alam kung anong meron ka. Yung inner self mo, hindi mo alam. Alalahanin mo yung from the past. Pero for sure sa inyo, no, is, alam ko, siguro sa dreams, pinaalam na po sa inyo ni God, ni Jesus Christ, no, kung saan kayo galing. Kasi your ancestors also showed na kung saan kayo galing, kung sino sila, at ano ka. Pinakita na po yan for some of you, no? Pero for some of you is try to remember who you are. Kasi you carry the stardust in your bones. Imagine stardust. Your ancestors' wisdom in your blood. And the whole universe in your soul. Whole universe to, ha? Whole universe is in your soul. So know yourself. And nothing will bring you down.
Nothing and no one will bring you down. No one, nobody, nothing will bring you down. Ganon kakalupit, di ba? And you are the soul, you are here, no, sa soul awakening. You are quite irresistible when your mind and heart pulse in the same rhythm. Why spend your days fighting yourself? You have better things to do. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is parang tiwala din sa sarili. Maybe for some of you is parang walang bilib. O ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo. No? So, parang andito yung gusto mo na ayaw mo. Kasi andun yung fear at the same time. No? Yun yung alisin mo kasi andito ka na sa awakening. And don't hide. Dare to dream big. Yes. Because the whole universe nga is nasa iyo. Your ancestors' soul is nasa iyo. And yung bones mo nga daw is stardust. No? So, wala kang dapat itago. Dream big. Remind yourself that everything is possible. It's true. Lahat is posible. Again, pagka kayo po is guided, pagka kayo po is connected kay God, kay Black Nazarene, kay Jesus Christ, lahat po posible. Walang imposible. No? So don't hide your talents and abilities. Huwag niyo po ikahiya. Huwag niyo pong itago. Huwag niyo pong bulukin. Huwag niyo pong hayaang kalawangin. Ilabas niyo po yan. Ibugan ninyo. But use them to build your world. Build. Not the world. Maybe a team. Or parang andito yung for them to know na ganito pala talaga. And andito na yung marami kang followers. Like that. No? So, pagka ganyan po ang ginawa ninyo, whatever you wish. Ito na po yung bottom of the deck. No? Whatever you wish. When you lessen the importance of problems and sufferings, ito yung sinasabi ko sa inyo. Alisin nyo po yung mga ganyan. Lungkot, duda, inggit, mga ganyan. Alisin nyo po yan. Galit, tampo, selos. Alisin nyo po yan. No? When you lessen the importance of problems and sufferings, life will swing back into balance. That's true. Magiging okay po ang lahat. Hindi man ganun ka-smooth. No? But at least, wala na pong dadagdag pa. Kung meron po kayong stress ngayon, tapos kinabukasan, pag-isip, parang may bagong darating, stress ka na, patong-patong na po yan eh. At di naman natin po mapipiliran yan, yung problema. Hindi po natin mapipiliran yan. Kasi that's a test from God, from the universe, from your ancestors. Kung karapat-dapat ka pa dyan, sa kung ano ka ngayon, at kung nasa ka ngayon. Okay? So stop the struggle and feel peace. The world responds to you. So kung paano mo i-handle yung buhay mo, paano ka mag-isip, paano ka kumilos, paano ka huminga, paano yung energy mo. Alam niyo po yun, tayo po din talaga naman ang magsasuffer. Kaya nga po kailangan yung patience lagi is nandito dito. Para hindi po tayo mag-suffer, hindi po tayo magkaroon ng struggle sa buhay. Okay? So let's see, what about ano ba ang pinagkaalob sa inyo? This is about the soul contract. Soul contract nga ba to? Asa na ba yun? So, basta ito is, basta yun, no? I know ito is about a contract, no? From God, from Jesus Christ, na pinagkaloob sa inyo. So, let's see kung ilan po ang ibababa habang ako'y nagbabalasa. Then, yun po yun. Kung ilan po ang bumaba, yun po yung expect nyo na pinagkaloob po sa inyo ni Jesus Christ, ni Black Nazarene, no? Sa panahon po ngayon. 1, Soul Guardian, and Stellar Weaver. So, yun lang po. And the bottom of the deck, ito po yung pinag-aadob na sa inyo. Circle of Life. Bigat. Okay. So, ito po is para po kayo nga, you're the soul guardian. Your soul guardian is here to protect and guide you. Oh, ito yung pinag-aadob na sa iyo. Trust in their presence to strengthen your spirit and lead you on your path. So, meron po talaga, no? As in, alam ko, ramdam po nyo nito. Ito pinag-aadob sa inyo as soul guardian. Spiritual protector to, personal guidance, and your strength. So, malabo po kayo talaga magalaw.
Kasi pinagkalooban po kayo ng soul guardian ni God. So, ang kailangan nyo na po talaga ngayon is to believe, to trust, no? Yung presence nila is lagi nandiyan dyan. Para palakasin yung spirit mo, which is sila din na nag-heal every time. Especially po sa mga healers, no? Na nanggagamot po. Siyempre po, pagka nang-healer po, physically okay yan. Pero inner self niyan or yung spirit po niyan, bugbog po yan. Sugatan, duguan. Pero dahil meron po yung soul guardian, yan po ang nag-heal sa inyo. Yung inner spirit ninyo. No? Ito po yung nag-lead sa inyo sa path na tinatahak niyo po ngayon. Okay, so you have the spiritual protector and the stellar river. So, like starts intertwined, your choices are shaping the cosmic tapestry of the future. So, ano ka dito ha? Alam niyo parang nakakapasok na sa 5th dimension. No? So, parang andito yung masyado kang attached sa 5th dimension. Maybe nakakapasok ka sa mga portals. Maybe nakakita ka ng mga stars. What's this? Tawag doon? May tawag doon eh. Yung iba-iba ang kulay. Shucks, nakalimutan ko. Basta may mga ganon. So, ito is labas to sa earth. Hindi, wala ka sa earth. Nakakapasok ka sa ganon. Pero, nagsishift ka from human to alien. Mga possible na ganon. And, andito yung nakakapag, ay, grabe ka. Grabe yung lakas mo dito. Grabe. As if, ikaw din ang gumagawa ng ng destiny ng tao. Pag lumapit sila sa inyo, you can change them. You can shift their lives from dapa to boom. To talagang positive. Nagiging maganda ang buhay nila pagka sila po yung nakipag-usap sa inyo or lumapit po sa inyo. Kaya po parang, alam niyo po yung mga demonic entities is talagang galit na galit sa inyo because of you have this light. Not only light, kakaiba. Kasi talagang, alam mong mahal na mahal ka ng universe. Na kung po pwede nga lang hugutin ka nila sa earth talaga, everyday, para magstay lang sa kanila. Ganun ka. Galing. Okay, so sa circle of life. So every phase of life has its purpose, which is true. Lahat naman. Embrace the rhythm of cycles to find peace and insight. Tayo naman po talaga ang pipili niyan. I mean, alam niyo po yun, tayo ang gumagawa ng sinasabi nilang swerte, malas. Tayo ang gumagawa po ng pattern, ng path natin. Tayo po. Kaya huwag tayo maninisi sa iba. No? Meron pong, hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaganito, ako hindi dahil sa iyo, ganyan. Hindi. Pinili mo yan, it's your choice. Bakit ka ba mimilit ng iba? I mean, bakit ka maninisi pala, sorry. Bakit ka maninisi ng iba? Diba? So, yung circle of life mo dito is, pinagdaanan mo to before, no? Yung tipong tagtuyot ka, andito bigla kang nag-bloom, and eto na naman, nagkaroon na naman ng dilubyo, and eto na naman, nagkaroon na naman ng bloom, eto na naging peaceful ka, eto na may punong-puno ka ng gulo, away, ganito. So, pagdadaanan po, yan ang buhay eh. No? Yan ang buhay natin. Hindi lahat masaya, hindi lahat mabango, hindi lahat is full of love. Talaga maranasan po natin dito sa mundo is yung mga makasalanan din. No? So, kailangan lang natin to, tayo na rin po ang gagawa ng pamamaraan kung paano tayo pupunta doon sa tinatawag na rebirth, no? Or parang renewal for the new beginning. No? We have the new beginning here. Bakit parang iba yun? Iba palang card yun. Okay. So yun. And light of truth, no? The light of truth dispels confusion, offering clarity and insight, follows its guidance to uncover deeper wisdom within yourself. So, andito ka para spread talaga sa tao yung mga dapat po nilang marinig na dating hindi po nila. Parang for them to realize, ganun pala. Kaya pala ako ganun. Kasi hindi po nila alam. Minsan po kasi ang tao nakukulong na sa sitwasyon eh. Na hindi na po nila alam kung ano yung kasagutan sa mga pinagagawa nila. Pero ang dami po nilang katanungan. Now, darating ka po sa buhay nila para for them to realize,
tama pa ba o mali yung ginagawa nila? Tama pa ba na gawin ko to para ipaglaban ko o mali o kailangan ko na mag-back out? Mga tipong ganon. Ikaw yung magbibigay ng liwanag sa kanila. Light of truth. It's you. Okay, you are the light of truth. And God bless you. Okay? So, ito po yung reading natin for today and the message from Black Nazarene. And God bless you all and hoping po na kahit po hindi po tayo maka-attend doon po sa pagparade, no? I mean, pagsama doon kay Nazarene sa Quiapo. For me is, andito naman po yung, actually hindi naman po talaga, kasi po delikado rin po talaga eh. So, andito po yung, lagi lang po tayong humingi ng kapatawaran at pasasalamat din po sa Kanya sa lahat po na nangyayari sa atin. Kahit po meron po tayong mga, though talaga po may mga pinagdadaan po tayong lahat, but make sure po na yung mas pagtibayin po natin, mas palakasin po natin yung pananampalataya sa Kanya. Kasi ito po lagi ko sinasabi sa inyo, end of the day, sa Kanya rin po kayo babagsak. Sa Kanya rin po kayo hihingi ng tulong. Sa Kanya rin po kayo luluhod. Sa Kanya rin po kayo iiyak. Pero huwag nyo na pong antayin yung panahon na yun. Kung kailan, andyan na po yung napakalaking pagsubok sa inyo na halos nyo nakayanin. To the point na baka sisihin nyo pa nga siya. Huwag na po natin paabutin sa ganun. Ngayon pa lang po mag-start na po tayo. No? Magsisay, humingi ng tawad, at tuloy-tuloy na connection sa Kanya. Kailangan nyo po siya, kailangan na din po kayo. Mahirap ang paliwanag. Mahabang talakayan. Pagka-spiritual lang ganito talaga, connections about, usapan ng tao kay Jesucristo or kay Diyos Ama. Yun po ang lagi kong bilin sa inyo kasi ako po yung nagpapatotoo sa inyo. Hindi po joke o hindi po lahat. Hindi po ako para magsalita dito, magdadakdak dito para lang po sa reading. Hindi. Kasi I'm always considering lahat po na binababa ng cards from my guides, from God, from angels, from my ancestors, from spirits, kung sino pang tawagin ko. Gusto ko po kasi is mabuksan po ang lahat. Nagbalik loob sa Kanya. Lalo na po ngayon palala po ang spiritual warfare. No? Sa spiritual realm or sa spiritual world. Palala po ng palala. Wala pong araw na, ngayon po medyo tahimik po ang vision ko about dyan. Wala po akong bakbakan ngayon. Puro peaceful. Puro parang happy-happy. Parang ganon. Wala po akong nakikitang bakbakan. Walang swords, walang mga nakadamit pandigma. Walang ganon. And I'm so happy for that. But, dito naman sa spiritual dito sa mundong to, siya naman po dinadagsa ako ng mga walk-ins na may kulang, na paglaro ng elemento, mga bata, mga ganon. So, hoping na hindi po tayo puro trabaho. Tumawag din po tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Kasi araw-araw po talaga nagkakasala tayo. Hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses. And kahit po napakaliit na bagay po niyan, mag-sorry po tayo. Even sa pagsalita nyo ng mga hindi magandang lengguwahe. Especially mura. Okay? Hindi naman po ako santa eh. Ako po yung talagang minsan nadudula talaga naman. Pero kailangan po natin humingi ng kapatawaran. Tao lang po din ako. Talaga po nagkakasala rin ako. Pero yun naman yung talagang pinaka-worst. So, hoping po na nagkaintindihan po tayo today. Alang-alang po kay Black Nazarene. Hoping po na magkaroon po tayo ng renewal or rebirth after this feast of Black Nazarene. So, close your eyes.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!